Kanina nasa viewing party kami, tapos nung pumasok si Tita Baby, sabi ni Captivating Katkat, yung outfit daw ni Tita Baby yung bumuo dun sa araw. Napakaganda ng skin ni Yudipota. Yes! Oo, ganda ng lakad ni Zimba. Pili ko na mental block siya dito. Ano na? Inihirapan niya ako. Yun ang aming first interaction. Kung inihirapan niya ako o nahiya lang siya dahil naka-alum na yung shirt ako. Yung hindi mo na alam kung paano na sabihin, so i-acting mo na lang. Parang feeling niya, nag-dream siya. Bago ako sa O-Bar, feeling ko din dream lang siya. Tapos nakatrabaho ko na si Katkat. Ayun. There is no fucking surgery here, girl. So may issue ba tayo sa surgery, girl? Yung lyrics, marami dyang inggitera, mga laitera. Tapos hirarap kay first sex. Oh, Angel is mothering. Divine. Hi mga misis! Welcome back to my channel! Ayan, this is Venus Deluxe, ang nag-iisang alumni. Alumni from Drag Race Alumnus, pag-iisa. From Drag Race Philippines Season 1. And syempre, para mag-stay relevant, gagawa tayo ng content para sa mga nasa Season 3. Magre-react tayo sa kanilang Episode 1. Kaya tara, let's go, panoorin natin. I'm so excited for this batch of mga pasabog na queens. Let's see. Ang bongga kasi ang ganda na ng animation ng Drag Race, ha? At talaga si Jolina ang pinakaunang guest. Hindi siya yung huli. Kasi Jolina. Oh, una ate mo, Angel. Kahit walang nakatingin sa kanya, di ba? Siya yung pinakaunang talaga yung line niya. I'm inside a 3 years old stunner from the home of Panama at Steve. Wala ayaw sa. Basta hindi niya alam yung ibig sabihin ng stunner. Charang. Ayun, naaliw ako kasi si Angel, pinost niya kahapon yata yung video niya na naglalakad siya. Tapos sinabi niya, bakit niyo ako tinitingnan? Aliw yun. As of now, wala man ako na-achieve as a drag queen. Nakakatayo as of now, wala pa rin ako na-achieve as a drag queen. Pero sobrang talented nito ng Angel. At mapanood nyo, lalo sa live. O, Pak, galit ang ate mo. Magandang hintimuran ha. Ganon, te. May inaano ka ba? Sobrang fashionable talaga ni Versex, no? Je ne sais quoi. Oh. Ibig sabihin nun, di maintindihan, di ba? Tingnan natin. Tama. Je ne sais quoi. I don't know what. So, di talaga siya maintindihan. Nakakatawa. Parehas kami ng reaction ni Angel kay Versex. Sabi ni Angel, bakit ang tapang mo? Bongga. Sobrang bongga. Napaka-sexy ni Versex. Sino to? Nakasaya. Nakatawa yung sino to? Nakasaya. Hindi naman nakasaya. Naka-wedding dress. Tayo ba yung wedding dress? Yes, John Fideliaga. In fairness, nakakaliw yung mga content ni Mama talaga. Ang bilis-bilis niya. Napaka-witty. Ito sa sabi dati sa bash. Correct. And yun na siya sa upa. Parang never nag-tip sa akin to si Mama. Ayan na si Tita Baby! Kanina nasa viewing party kami, tapos nung pumasok si Tita Baby, sabi ni Captivating Katkat, yung outfit daw ni Tita Baby yung bumuo dun sa araw. I'm so excited for Tita Baby. Parang magiging pasabog siya this season. Nakakatawa si Tita Baby, tita talaga, pati yung tawa. In fairness, ang daming pandemic queen na nakapasok sa season na to. Sa season nyo ba? Andito si Tiny kasama ko. Sa season nyo, ikaw lang ang pandemic queen? Si Hana. Oh, love it. Kasa energy, mga bakla. From CEO is kind of annoying. Galit ka agad si Versex. Do I know her? I don't Ganda ng smile ni... Teka naman si Versex. Pero ang ganda ng, ng confessional look ni Kiana. Cutie-cutie pala to si Kiana. Nakabody sa glow siya na ng tapos iba, giring-giring yung shit. Nakakatawa yung giring-giring. Hindi lang basta giring-giring. Work. Gusto ko na mag-comment dito, nakakatawa yung pagkasabi ni Zimba ng I have no worries. Parang worried na worried siya. So yeah, I have no worries. Kinakanta mo yung ako na matata pag kinakabahan ka, di ba? Human hair! Can I look on the blessing? Kiram lang. So I'm not sure where the branding is. Mataray ka, Zimba, ha? Talagang tinatanong mo kung ano yung branding ni Kiana kagad. Okay, baka nakakalimutan mo yung nanay mo, ha? Saray. Ciao, ciao, ciao! Bakit kaya yun yung entrance line ni Bench? Nagtataka ako. Chow, chow, chow.
At 26 lang pala siya. Sila na. Mas bata pala sa akin si Bench. Nakakaloka. O siya daw nagpauso ng tala. O diba? Sarah Jihu. Galing din ito ni Bench talaga mag-drag. Sabi mo kapatid ko din. Pag kinagawa na. Feeling ko na mental block siya dito. Kasi ang tagal nung smile niya. Pero, ano na? Siya ka lang nagawa. I wish of lighting drag superstar because I am the only one affecting light on drag. Hindi naman pala niya sinabing Philippines. Asia. Kaya nga, pasabog. Mas pasabog. Ikaw lang kumakanta ng sa Asia. Maxi! In fairness, guys, kaya wag nyo din i-judge yung mga bakla kapag nandito na sa Drag Race. Kasi payabangan lang din naman talaga dito. Kung sino nila yung makakapanindigan ng bongga sa mga mababanggit nila. Kaya actually madaming sumasali dito sa Drag Race na Echos. May kilala nga ako, sabi niya hometown niya, Charang! And there's dito kay Maxi, super talented talaga. Give ko sa kanya yan. Like the third ko, set what you got. Chesera! Nandito yung sister ko, confirm nga, Chesera! Sabi mo hindi sila sabay nag-prepare eh. Sila pabili. Inalarma kagad nila si Jolina. Naloka si Jolina. Akala niya biro-biro lang. Kasi, I appreciate. Aww. Ang agang touching moment. Fresh naman pa. Wow. Hindi halatang 56 na siya, no? Charang. So, ayan, 15 minutes, di ba, para magpalit sila ng damit. Guys, totoo yan. Pag sabi 15 minutes, 15 minutes talaga. Yes! Ito na, kita nyo na kami. I am so happy. I am motivating and hindi ako na-pressure at all. Nakakanood si Tazim. Bakit feeling ko kinakabahan siya? Pero kabaliktaran niya sinasabi niya, parang, I am motivated. I am not pressured at all. Pero parang kabado. Ewan ko kung ako lang. Pero sobrang nag-deliver si Zimba this day. Ay, ang ganda ko sa TV. Comment nyo nga sa baba, ang ganda ko sa TV. In fairness, kay Angel, nung time na to, talagang hataw agad. Siya yung pinakauna, tapos di nila alam kung paano magiging challenge. Sumayo na lang siya, bigla. So, yung energy ni Angel, yun yung sinundan ng mga bakla. Tingnan mo, grabe sumunod si Versex. Medyo napahinga ako ng time. Si Winty! Fierce! Warla daw sila during this time. I don't know ngayon kung warla pa rin sila. Pero gusto nyo bang ikwento ko? Comment down below. Oh, may face category tayo tinatawag, but hindi niya napanindigan. Ayaw na nga! Nakakatawa yung may face category tayong tinatawag, di nyo naparindigan at galing kay Bernie. Sarap yan. I love Tita Baby. As in, ginagamit niya yung brand niya to her strength sa mga challenges. So, imagine mo kung ako yun as Mrs. Paano ko gagawin yung Vogue? Hindi naman ako Voguer, pero Tita Baby. Witty. Hey! Maxi! Boom! Lumilipad si bakla eh. Masaya lang dapat. Yung parang hindi lang naglalanding energy niya. Hindi naglaland yung energy. For me, si Zimba talaga nanalo nung panahong to. Nahaliw ako kay Bench kasi ang tangkad-tangkad niyang tao. Tapos during this time, nagkalaman siya. Pero yung hataw niya, same yung energy niya compared noon. Bongga din si Kiana, no? Ang ganda lang mga lines niya. Magaling si Kiana. Yeah, magaling talaga. As in, magaling talaga. But is she giving the elements of gold? Very brigading si Zimba ko moment. Magaling talaga magturo yung sister ko eh. Pero kung dahil first ko si Waxy, Chef. Pinaka-cut for me kasi kilala na siya in and out of drive. In fairness kay Maxi, sobrang ahead siya dito sa sa batch. Mukha siyang daddy, dahil mukha siyang bouncer, mukha siyang chairman, mukha siyang kutsihara, diba ng nebe? Dahil comment ni Angel kay Tita Baby. Mukha doon consent. Okay, tapos na ang kanilang first mini challenge. For me, ang top 2 ko ay si Kiana. Ang galing-galing ni Kiana. At si Zimba. Si Zimba, tama nga yung mga, nakita ko nga yung mga elements ng Vogue. Kahit hindi ako part ng community, naririnig-rinig ko lang yung mga floor works, hands, dips, runway face. Nagaganon-ganon din kasi siya noon. Si Kiana, parang mas, hindi ko alam, basta mas mukhang Vogue si Zimba.
Oo, nabugbog din. Sorry. Pero medyo cocky si Zimba dito, ha? In fairness, nung una ko nakita si Kiana, to be completely honest, parang hindi ko in-expect na ganun level yung ipapakita niya nun. Kasi naka-blonde siya, tapos nakalabas yung patilya niya na black during that time. So sabi ko, ay, parang baby pa siya. Ganun din kasi ko noon. Parang mahiyain siya that time. Tapos parang tinawag ko siyang Zimba yata, hindi ko maalala. Tapos inirapan niya ako. Yun ang aming first interaction. Yata hindi ko alam kung inirapan niya ako o nahiya lang siya dahil naka-alumni shirt ako. Parang may bakit up. And then that's why Ano yung hindi mo na alam kung paano na sabihin, so i-acting mo na lang. Alam mo, naalala ko yung time namin. So sumali kami ng drag race nang walang ka-idea kung anong mauuwi namin. As in, sugal siya. Hindi naman alam kung sinong judge. Wala kaming kaalam-alam kung anong mga mangyayari. Tapos nung first mini challenge, darna kami sa first mini challenge. Hindi namin alam, 20,000 pala yung mauuwi namin. Grabe, sobrang laking bagay nun sa amin. Lalo noon, pandemic, magkaroon ka ng 20,000 during that time. Sobrang mabubuhay mo na yung pamilya mo ng 3 years. Tsare. people don't expect a lot from me kasi galing ako sa pamilya na walang branding. Alam mo, ang funny kasi ngayon lahat ng bagay talagang branded na rebranding. Kahit anong gawin nyo, may branding. Kakatawa. No, pati yung chat, ding. Yeah, branding the word, branding. Cute si Kiana. Everyone, I'm asking for your full attention. I have a job to do in a short amount of time, so we need to do it fast. Especially music, if I take back 2 seconds and play, please do it within 2 seconds. Back 2 seconds. Fierce. Before pa po noon. It went as I planned. Like, we got all the shots that I needed. And we're good. Done. Thank you, everyone. Ganon sa New York. Yun yung explanation ko kung para sa Yun yung experience ko sa New York. Parang professional lang, di ba? Pagkatapos, thank you guys. And make it look stupid. Napakasarap ng JP Oka. Fairness kay Kiana, ang daming quick change. Alam things. Ganda ng voice. Akala ko ba si Maxi lang yung singer? Sabag naman yung outfit ni Zimba. Parang ka-same nung yung rainbow outfit ni Ovicon. Baka same designer. No? Ang cute naman ng mga OOTD ng mga bakla. Alam mo, nung during my time sa Drag Race, hindi ko alam na kailangan pala maayos ka din kahit sa workroom. Yun pala 50% pala ng airtime mo ay nasa workroom. So mga dala ko puro pambahay lang kasi mas kailangan ko mag-focus sa mga outfit ko in drag. Tapos yung mga outfit nila, si Maxi may malaking headset. Tara, si Zimba pati yung hikaw niya, Just drink the ball. Ayan na, lumabas, na yung intrusive thoughts ni Versex lumabas. Sino nakabatong sa tingin ko, di ba siya? So, I think she's doing so much. Alam nyo, kanina sa viewing party, sobrang yung mga tao sigawan nung sinabi na ako yung doing the most, pero sino yung nakapatong sa table? Nasa TV ka di ba? Talagang kaya mong gawin kung anong para magkaroon ka ng airtime. Sila nagsasabi ko the most. Bakit nila sinasabing you're the most? Parang pili ko ba natin kapag muna yung para ganas. Siya ba? Galit talaga si Versex. Hindi pa kailangan din natin mag-adjust. Kasi syempre, katulad natin, may sarili tayong culture, pero may sarili culture, di ba? So, tama. Angel is mothering. Well, alam nyo, I can feel Kiana so much. Kasi nung bago ako sa O-Bar, talagang feeling ko din, katulad nung bilanggit niya kanina, sabi niya, di ba, parang feeling niya, nag-dream siya. Tapos ayun, nung bago ako sa O-Bar, feeling ko din, dream lang siya. Tapos nakatrabaho ko na si Katkat. Ayun, charik. Tapos nakatrabaho ko na yung mga queens sa O-Bar. Parang iba pala siya dun sa, kabaliktaran siya nung sa dinream ko. Parang glitz and glam lang pala siya, pero iba pala sa backstage. Pero ngayon, we're all sisters. So parang feeling ko nagsi-self-pity ako noon kasi parang mali yung expectation ko sa reality. Magkakos ng insecurity ng other queens. At nakakatawa talagang galing kay Versex na ayaw niya na nagkakos ng insecurity ng other queens. Nakakatawa si Versex. Unang labas yung mga paos drag. Alarma queen herself. Naging alarma queen na si Jolino Magdangan. Ay, ang ganda ng damit ni Mama Pao. Tapos lalo ko pang na-appreciate kasi siya yung gumawa. At fairness kay Mama Pao, talagang drag queen talaga siya. Kasi tingnan mo siya yung gumawa ng damit niya. Siya nag-makeup sa sarili niya, nag-hairstyle din siya.
Bongga si mama. Talagang deserve. In fairness sa fashion sense talaga ni Versex, tingnan mo, kakaiba din yung heels niya, kakaiba yung damit. Mama Mary ba or Isabel Cha-Cha? Ano gusto sabi ni Opaw? Hi, Opaw! Bongga din tong look ni, ni Maxi. Ang fashion forward, tapos may reveal sa likod ang mamatay ng dahil sa'yo. At may acting pa, paninindigan, di ba, sa character. Ba't ko din tong look ni Angel? Please. Ang cute kasi may mga alak pa dun sa sombrero niya. May mga bahay-bahay pa sa dulo ng gown. Grabe ang details, Ang ganda ni Yodi Puta. Pang Miss Gay. Pageant scene nga, oo. Kaya pang Miss Gay yung naisip ko. In fairness kay Mick Chanel, talagang historical, di ba? At maganda yung look. Oo, may pa-reveal si Ate Jonah. Wait lang, anong connect nitong Fly High with Metal Wings sa hometown? Jonah ko yun. Pero ang ganda ng Metal Wings mo, Bongga itong look ni Zimbading. In fairness kay Zimbading, talagang buong-buo nung nakausap ko siya bago pumasok sa Drag Race. Talagang ito yung gusto niya ipakita, i-represent yung kanyang hometown. Favorite ko tong kay Bench talaga. Kanina nung napanood ko to, napaka-meaningful. Oy. Tsaka hataw si Ate Bench. Let's do the oy. Favorite ko si Bench. Cute din yung kay Versex, Budots. Magiging akin ka. Nagigipon si mama. Yeah, very Maxi talaga, palaban. Fairness kay Maxi, totoong kanta. Love it! Cute din tong kay Angel, ang catchy. Big bag, booty guy, shake it down, diba? Catchy siya. Catchy. Cute! Cute yung kay Mix. Cute din ni Tita Baby. Kung kasi nito rin dito. For some, angle. Ayan, si J Queen na. Ano ba yung si CG? Longganisa? Kasi ngayon ko lang na-gets kasi baka longganisa kasi may sinabi siya vegan, kabanatuan. Ganda nung kay Zimba. Bagay sa kanya. See the message and go on top of the work. Sa'yo, pag first episode talaga ma-appreciate mo maging safe. No, natira talaga ang mga Kakatayo natira talaga yung mga kanal. There is no fucking surgery here, girl. So may issue ba tayo sa surgery, girl? Nakakaaliw talaga yung mga taong gano'n. Sabi nga ni Min, baka need mo. Charek. Thank you. Wala the energy, thank you. What you did with your final video, pwede na some pang product endorsement. True, pang endorsement nga talaga yung kay Max Chanel. I get you're very calculated, but take the time. Alam nyo, ako naiingit ako sa mga taong calculated. Sobrang opposite sa akin. Ako yung tipong tao, bala na, laban yan. Kung para sa akin, gano'n. And gusto ko din na mag-plan someday. Cute na yung kay Tita Baby. Gusto ko yung mga linya-linya niya, tapos biglang nag-end sa chismis, something like that. Friends kasi ako na drag. Talaga, may mga friends si Jolens na drag queens. I love Tita Baby. Mga tao, keto or nag-keto. So this discrimination more than sa indecisive na natin. Ano gusto mong sabihin sa mom? No, your mom. Nakakaloka yung story ni Zimba, and ang eye-opener niya ng bonggang-bongga. And nakakatawa kasi talagang ni-represent niya ito on national TV, di ba? Nang walang pag-aalinlangan. So, I'm so proud of you. Grabe, ang dami pinagdaanan ni Zimba. In fairness. Grabe na talaga yung drag ngayon, no? Hindi na lang siya yung surface level na maganda, ganyan. May story, may advocacy. And also, yung looks ng mga judges ngayon, talagang lahat level up from Mama Pao, kalad-karan, ang ganda. Si Jiggly, gumanda. Kalain mo yun. Ganda din ang hair ni Mama Pao. Nakaka-ethereal something creature. Grabe, ang kinis niyo, Devota. Maxi, you are safe. Safe si Maxi. Sinong top 2 ko ba? Sa Jingle, pinaka-bet ko siguro si Bench. Ayun yung nasa top ko, si Bench, si Angel. Parang may recall, di ba? Yung Tita Baby, nakita din ako kay Tita Baby. Kay Zimba, maganda din yung pagkagawa. Kay Maxi, talent. Sige, parang music video na yung kay Maxi, no? I love it. Umpisa pa lang, parehas na silang may reveal, di ba? Sa damit nila. At parehas sila ng galaw, parehas sila ng hataw. So, malapit-lapit na laban ito. Ganda ng music. Pero ako yung napagod sa kanila towards the end. Parang di na nila alam yung gagawin
nila. Nakakatawa yung yung lyrics. Marami diyang inggitera, mga laitera. Tapos, hirarap kay first sex. Hataw sila pareho, no? Parang nagiging kamukha na ni Vice Ganda dito si Kiana. Bongga si Kiana. For me, parang si Kiana nga din talaga yung winner dito sa lip sync na to. Dahil ang dami niyang variations na pinakita. Bongga kasi may comedy siyang pinakita. May sayaw, may mga tricks, may reveal. Grabe, 80,000! Congratulations, Kiana! Love it! Congratulations sa agad-agad ngayon pa lang sa ating Season 3 Queens. Ayan, mukhang promising itong season na to. Sana ay bumongga ng bumongga ang inyong mga career. Ayan, sana ay walang lumaki yung ulo. Oh my God! Yan ang sisira sa atin, mga misis. Kaya naman, mga misis, kung nag-enjoy ka dito sa vlog natin, kung gusto nyo sundan pa natin to at gawin nating updated linggo-linggo, please comment down kahit anong gusto mong i-comment. Gusto mag-comment ka lang dyan. Para random ko naman mo yung nanonood sa akin. Minabasa ko po yan. Nakakapagod nga lang mag-type for me nowadays. Kasi ang haba ng nails ko. Pero thank you so much sa lahat ng umabot hanggang dito sa dulo. Once again, my name is Venus Deluxe and see you again sa aking next vlog. Bye-bye! Kain na tayo! Kain na tayo, Tiny!